Hello po mga kasambahay at good morning po kuya. Ako po si Emil at ang i-share ko po sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng chili garlic oil. At 5 minuto lang po natin itong gagawin. Kaya tara po, magsimula na tayo. Sa paggawa po ng chili garlic oil, meron po tayong 5 ingredients. Meron po tayo ditong mantika, 1.5 liters. Meron tayong chili flakes, 200 grams. Pwede po kayong gumamit ng sariwang sili, depende po sa inyo. Meron din po tayong 3 pirasong garlic. Meron po tayong soy sauce na 50 grams. At meron din po tayong sugar, 100 grams. Ito pong sugar ay optional kung gusto nyo po ay maging sweet garlic chili oil. Ang una po ay ang bawang. Pwede po kayong gumamit dito ng food processor kung gusto nyo po. Sa akin po kasi, kakunti lang naman to kaya mano-mano lang. Start na po tayo ng paggigisa. Maglalagay lang po muna ako ng konti para po sa paggigisa. Kailan po nating uminit bago po natin ilagay ang ating bawang. Ang kagandahan po kasi ng ginigisa ang bawang, nagiging crunchy ang bawang at saka yung aroma niya mas lumalabas bago po natin ilagay ang ating mga ibang sangkap. Yan, mainit na po ang mantika, pwede na po tayo mag-start. Halo-haluin lang po natin ang bawang hanggang sa maging golden brown. Dapat po dire-diretso ang paghalo dito para hindi po masunog ang ating bawang. Kasi kapag nasunog siya, papait po. Sa inyo naman po mga kasambahay, kung gusto nyo pong mas madaming bawang, okay lang din po yun. Okay na po to, golden brown na po ang ating bawang, ilalagay na po natin ang ating chili flakes. Kasama na din po natin ang ating mantika. At ang ating sugar. Inilagay ko na po kaagad ang ating asukal kahit medyo malamig pa yung mantika at saka chili flakes para maiwasan po natin na masunog po ang ating asukal. Kasi pag nasunog po ito sa sobrang init ng mantika, maaari siyang magbuo-buo sa loob. Halo-haloy lang po natin to hanggang sa matunaw po ang asukal. Pag ito po ay kumulo na at nakita po natin ang asukal ay natunaw, okay na po yun. Papatayin na po natin mamaya yung apoy. Since kita po natin na madami po ang nilagay nating chili flakes, pwede po natin itong dagdagan ng mantika. At ang yuhuli po natin ay ang ating soy sauce. Ito po ang soy sauce ang magiging pampalasa po natin sa ating chili garlic oil. Pwede na po natin patayin ang ating kalan bago po natin ilagay itong ating soy sauce. Yun po mga kasambay, luto na po ang ating chili garlic oil. At ito po ay papalamigin lang natin ng konti bago po natin ilipat sa ating container. Yun po, malamig na po ang ating chili garlic oil. Ililipat na po natin sa ating container. Ito po mga kasambay, napakagandang maging negosyo itong garlic chili oil kasi kahit saan pwede natin itong gamitin every time na tayo kumakain. Lalo tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga pampagana. Kaya patok na patok to sa ating mga magiging customer. Sa bawat bote po na lalagay natin, meron po tayong 3 kutsarang flakes at ang the rest ay ang oil. Mas madami po ang oil kasi mas mabilis po itong maubos kapag tayo po ay kumakain. Especially kapag ang ulam natin may mga sabaw. Yan po mga kasambahay, nakapag-produce po tayo ng 8 container. At ang bawat container po ay 220 ml. At kung ibebenta po natin ito ng 150 pesos,
kikita po tayo ng 1,200 pesos sa puhunang 460 pesos. Di ba po? Ang laki ng ating kikitain. Sa mga nagnanais po na magtayo ng maliit na negosyo, pwedeng-pwede po ito mga kasambahay. Kaya lagi lang po natin tatandaan, basta't may tiyaga, may pagpapala. Salamat po sa Diyos.